Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1156. Magsimula na ang Peel Gathering. Ang tahimik na silid ay biglang bumuo ng kakaibang hindi nakikitang pagbabago sa sandaling imulat ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Unti-unting kumalat ang ripple na ito. Nakahinga ng malalim si Xiaoyan nang biglang gumalaw ang kanyang mga kamay. Maraming kakaibang handsil ang lumitaw. Sumasayaw ang kanyang mga kamay at nabuo pa ang mga after images. Kasunod ng mga pagbabago ng kanyang mga handsil, isang hindi nakikitang espiritual na lakas ay nagsimulang mag-ipon sa kanyang palad sa paraang parang kidlat. Sa loob ng isang kisap mata, nakabuo ito ng hindi nakikitang palmprint. Pinitik ni Xiaoyan ang kanyang daliri sa sandaling nabuo ang palmprint, at nagkalat ito. Kaagad, ang mga seal na nabuo ng kanyang mga kamay ay patuloy na nagbabago. Di nagtagal, lumitaw ang dalawa pang mas komplikadong palmprint. Tatlong magkakaibang mga palmprint ang lumitaw ng sunod-sunod sa mga kamay ni Xiaoyan na may mahusay na pagiging perpekto. Ang isa ay hindi makahanap ng anumang mga bahid sa panahon ng pagbuo ng mga seal. Ang antas ng pagiging pamilyar na ito ay hindi mas mahina kaysa sa ipinakita ni Cao Ying noon. Ang tatlong espiritual na mga kopya ay lumabas bago sila ikinalat ni Xiaoyan. Isang subog din ng maputik na hangin ang lumabas sa kanyang bibig. Isang mahinang fluorescent na ilaw ang itinaas sa mukha ni Xiaoyan habang ang maputik na hangin ay iniluwa. Ito ay tila mainit-init na jade bago mabilis na nawala. Gumalaw ang kanyang katawan, at lumundag siya mula sa kama. Pagkatapos nito, ang kanyang katawan ay tumayo ng tuwid sa lupa habang nakapikit ang kanyang mga mata. Ipinikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata saglit bago ito biglang binuksan. May bahagyang kagalakan sa kanyang mga mata dahil natuklasan niya na ang espiritual na aura na tumatagos sa kanyang kaluluwa ay naging mas buo kaysa dati nang hindi niya namamalayan. Malabo pa nga niyang nararamdaman ang bahagyang pagbara sa loob ng kanyang kaluluwa. Ito kaya ang soul state barrier. Pinag-isipan ni Xiaoyan ang naisip. Ang kanyang intuition ay nagsabi sa kanya na sa sandaling dumaan siya sa nakabara nitong pakiramdam, ang kanyang kaluluwa ay tiyak na tatanggo sa tinatawag na soul state. Sa oras na iyon, sa wakas siya ay magiging isang tunay na alchemist guro. Malapit na. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Xiaoyan. Batay sa antas na ito, nagkaroon siya ng kumpiyansa na talagang makalusot sa hadlang. Napangiti si Xiaoyan sa kanyang puso at inayos ang kanyang mga damit. Pagkatapos ay tinulak niya ang pinto at lumabas ng kwarto. Lumibot ang kanyang tingin sa paligid at nakarating sa Little Fairy Doctor, na naka-cross-leg sa labas ng kanyang pinto. Dahil sa nangyari noon, natakot siyang maging masyadong malayo kay Xiaoyan. Kahit na nasa Peel Tower sila, nagpatuloy siyang bantay sa lugar na ito nang pumasok si Xiaoyan sa kanyang training state. Ang Little Fairy Doctor ay mabilis na nagmulat ng kanyang mga mata nang itulak ni Xiaoyan ang pinto. Lumingon siya at nakahinga lang ng maluwag matapos makitang si Xiaoyan iyon. Pagkatapos nito, tinanong niya ang isang matamis na ngiti. Tapos ka na ba sa pagsasanay? Oo, naging mahirap para sa iyo. Ngumisi si Xiaoyan. Natural na alam niya kung ilang araw siyang binantayan ng Little Fairy Doctor. Kung talagang gusto mo akong pasalamatan, hindi sapat ang iilang salita lamang na ito. Matamis na ngumiti ang Little Fairy Doctor. Gayunpaman, tila nakaramdam siya ng mas malalim na kahulugan sa kanyang mga salita, na naging sanhi ng bahagyang pamumulan ng kanyang magandang mukha. Nagmamadali niyang binago ang paksa ng pag-uusap at sinabing, ilang araw na ang nakalipas mula nang mag-retreat ka. Dumating si Cao Ying at hinanap ka minsan sa panahong ito, ngunit pinigilan ko siya. Hindi mo ako masisisi sa pag-abala nitong napakagandang bagay mo, di ba? Ipinikit ng Little Fairy Doctor ang kanyang matingkad na mga mata nang matapos siyang magsalita. Sa wakas ay huminto sila sa mukha ni Xiaoyan. Hindi sinasadyang nagpakawala ng mapait na tawa si Xiaoyan nang marinig niya ang balita. Sinabi niya, hindi ako pamilyar sa kanya, anong dakilang bagay ang maaari nating makuha. At saka, hindi rin ordinaryong tao ang babaeng iyon. Ayokong maging malapit sa kanya. Ang Little Fairy Doctor ay tumanggo bilang kasiyahan matapos marinig ang sinabi ni Xiaoyan. Kinulat niya ang kanyang magagandang mata hanggang sa maging hugis gasuklay. Kailan magsisimula ang Peel Gathering?
Nilaybat ng mga mata ni Xiaoyan ang malaking bulwagan habang siya ay random na nagtanong. Bukas. Agad-agad. Nagulat si Xiaoyan. Hindi inaasahan na mabilis na lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, oras na para magsimula ang pill gathering. Kung hindi mo ginaiseng ang iyong sarili ngayon, pumasok na sana ako at ginaiseng ka ng ilang sandali. Nakangiting sabi sa kanya ng Little Fairy Doctor. Itinagilid ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Agad siyang sumimangot ng kaunti at sinabing, mayroon pa akong isang sangkap na panggamot na hindi ko pa nakukuha. Mukhang kailangan kong mag-isip ng paraan para makuha ko ito ngayon. Mula nang makuha ni Xiaoyan ang 2 sangkap na panggamot mula sa Alchemist Trade Fair noon, hindi pa siya nakakakuha ng anumang balita tungkol sa huling 10,000-year-old green spiritual vine hanggang ngayon. Malapit na ang pill gathering. Nagdulot ito ng kaunting panik kay Xiaoyan. Pagkatapos ng lahat, kung kulang siya sa pangunahing sangkap na ito, magiging imposible para sa kanya na tunay na pinuhin ang gamot na tableta. Hihihi. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga sangkap na panggamot. Biglang itinulak ang pinto ng bulwagan habang si Xiaoyan ay nakasimangot. Kaagad, pumasok sina Yezong, Jinlan, at Tianwo Zunje. Nakangiti si Yezong habang naglalakad sa tabi ni Xiaoyan. Pinisil niya ang kanyang kamay at isang pares ng mga jade box na may malamig na hangin na tumatagos mula sa mga iyon ay lumitaw sa mesa sa kanyang harapan. Sabi niya, mayroong 2 10,000-year-old green spiritual vine at isang blood essence demon fruit dito. Kapag idinagdag mo ang mga ito sa medicinal ingredients na mayroon ka na, magkakaroon ka ng 2 full set. Kahit na mabaygo ka ng isang beses sa panahon ng refinement, magkakaroon ka pa rin ng pangalawang pagkakataon. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ito. Nagmamadali siyang kumuha ng jade box at binuksan ang takip nito. May nakita nga siyang jade green na emerald na sanga ng puno na nakahiga sa loob nito. Ang siksik na puwersa ng buhay ay kumalat mula dito, na nagbibigay sa isa ng nakaka-relax at masayang pakiramdam. Ito talaga ang 10,000-year-old green spiritual vine. Paano mo nakuha ang mga bagay na ito? Baka sa mukha ni Xiaoyan ang kanyang kagalakan bago siya agad na nagtanong na medyo hindi sigurado. Ang mga bagay na ito ay hindi ordinaryong bagay. Kahit na may koleksyon ng Ye clan, hindi sila maaalis ng clan. Gayunpaman, biglang nagkaroon ng 2 10,000-year-old green spiritual vine at isang blood essence demon fruit. Ito ay medyo kakaiba. Hindi namin nakuha ang mga ito. Ang ginawa ko lang ay binanggit sa isang elder mula sa pill tower na kailangan mo itong mga medicinal pill na ito. Sila ang nagkusa na ihatid ang mga sangkap na panggamot na ito sa ikalawang araw. Napangiti si Yezong habang ipinapaliwanag niya ang nangyari. Nagulat si Xiaoyan. Bigla siyang naunawaan. Ang mga utos ni Zuan Kongzi ang nasa likod ng lahat ng ito. Kung hindi, sa kanyang reputasyon, hindi pa rin alam para sa pill tower na pahalagahan siya ng ganito. Nagpasalamat si Xiaoyan kay Zuan Kongzi sa kanyang puso. Hindi siya naglagay ng isang aksyon. Paimpol niyang ikinaway ang kanyang kamay at inilagay ang mga sangkap na panggamot sa kanyang harapan sa kanyang storage ring. Sa kasalukuyan, ito ang pinakamahalagang bagay sa kanya, at natural na imposible para sa kanya na tanggihan ang mga ito. Ituturing niya ito bilang isang pabor kay Zuan Kongzi, at ibabalik niya ito kapag nagkaroon siya ng pagkakataon sa hinaharap. Ang bilang ng mga taong kalahok sa pill gathering ng season na ito ay malamang na ang pinakamaraming bilang sa lahat ng kasaysayan nito. Nabalitaan ko na ang panloob na rehiyon ay ganap na inookupahan ng hindi mabilang na bilang ng mga kakompetensya. Kabilang sa kanila ang tila ilang kilalang matandang demonyo. Tila pinaplano nilang magpakapal ang kanilang mga balat at makilahok dahil sa 3,000 burning flame. Bahagyang tumanggaw si Xiaoyan. Alam na niya na tiyak na hindi magiging madali ang pill gathering ngayong season. Kahit siya ay hindi naisip na kunin ang pwesto ng kampyon. Pagkatapos ng lahat, ang kahirapan ng ito ay talagang napakahusay. Ang tanging magagawa niya ay subukan ang kanyang makakaya. Gayunpaman, kung may pagkakataon, gusto ko talagang makipaglaban sa mga dakilang tao na ito mula sa iba't ibang bahagi ng kontinente. Ang guro ay isang kampyon ng isa sa mga pill gathering noon. Bilang kanyang disipulo,
Paano ko masisira ang kanyang reputasyon? Dahan-daang itinaas ni Xiaoyan ang sulok ng kanyang bibig. Ilang init na mahirap itago ang bumungad sa kanyang maitim na mga mata. Kahit gaano pa siya kakul, bata pa rin siya. Ang mainit na dugo ng isang kabataan ay dumaloy din sa mga ugat ni Xiaoyan. Si Yezong at ang iba ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa nang makita ang ngiti sa mukha ni Xiaoyan. Pagkatapos nun, ngumisi sila. Malamang na talagang magkakaroon ng magandang palabas sa Peel Gathering ngayong season. Sa totoo lang, gusto nilang malaman kung ang tigre na ito, si Xiaoyan, ay makakatagpo ng isang kalaban na makakapigil sa kanya. Ang Peel Gathering na ito ay talagang magiging isang matinding laban. Nang ang mga unang sinag ng sikat ng araw sa umaga ay kumalat sa kasunod at tumagos sa kadiliman na bumabalot sa lupain, ang Holy Peel City ay agad na nagsimulang kumulo. Ang lahat ng mga mata ay talagang nakatuon sa Holy Peel City ngayon. Lahat ng tao sa buong Central Plains ay itutuon ang kanilang mga mata dito, naghihintay na makita kung sino ang maaaring maging kakaiba sa mga alchemist henyo mula sa buong kontinente ng Daochi. Ang kampyon ay walang alinlangan na isang batang pinagpala ng langit. Ang bawat kampyon ng Peel Gathering ay mag-iiwan ng isang kilalang reputasyon sa kasaysayan ng kontinente ng Daochi nang walang pagbubukod. Kaya naman, ang halaga ng Peel Gathering ay pinalaki ng maraming beses. Ang sinumang maaaring maging huling kampyon ay tiyak na makakapagdagdag ng marka sa kasaysayan ng kontinente ng Daochi sa hinaharap. Ang kaluwalhatiang iyon ay sapat na upang maging mabaliw ang sinuman. Pagkatapos ng lahat, kung sino ang nabubuhay ay nagnanais na maging karaniwan. Creak. Isang pinto sa isang silid sa loob ng Peel Tower ang biglang bumukas. Kasabay nito, dahan-daang lumabas mula rito ang isang payat na figure. Pagkatapos nito, nagpakita siya sa harap ng mga mata ng grupo ng Little Fairy Doctor, naghihintay na sa labas. Ngayon, nakasuot si Xiaoyan ng kulay purple na alchemist na damit na partikular na ibinigay sa kanya ng Peel Tower. May tier badge na inilabas ng Peel Tower sa kanyang dibdib. Sa badge ay may 7 purple gold na bituin na naglalabas ng matangkad na ningning. Ang damit na ito ay ang pinakaseremoniyosong damit na isinuot ni Xiaoyan sa maraming taon. Mula dito, mauunawaan ng isa ang posisyon ng Peel Gathering sa puso ng mga alchemist. Isang ngiti ang sumilay sa mga mata ng Little Fairy Doctor habang pinag-aaralan niya si Xiaoyan. Siya ay nagpakita ng isang maliit na gwapo pati na rin ang librero at madali sa kanyang alchemist robe. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Xiaoyan na nakasuot ng ganoong formal na damit. Gayunpaman, kailangang sabihin na ang kasalukuyang Xiaoyan ay mukhang talagang maganda. Dahan-daang inayos ni Xiaoyan ang kanyang mga damit. Pagkatapos nito, sinulyapan niya ang Little Fairy Doctor at ang iba pa. Ngumiti siya at sinabing, "Tara na." Nanguna siya sa paglipat ng mga yapok pagkatapos niyang magsalita at lumabas ng malaking bulwagan. Pagkatapos nito, ang Little Fairy Doctor at ang iba ay matalinong ngumiti at mabilis na sumunod. Ang Peel Gathering ay ang pinakamarangal na pagtitipon sa mga puso ng mga alchemist. Ngayon, ang pagtitipon na hinangaan ng maraming alchemist at nabaliw dahil sa wakas ay nahawi ang mga kurtina nito. 3 taon nang naghintay si Xiaoyan para sa araw na ito. Dumating na ang hanging silangan. Oras na para dumaloy kasama ng hangin. Battle Through the Heavens. Kabanata 1157. Dalawang mahusay na hurdles. Ang lokasyon ng Peel Gathering ay nasa hilagang bahagi ng panloob na rehiyon. Napuno na ito ng nakakatakot na pulutong ng mga tao sa loob ng ilang araw. Kaya naman, sa oras na dumating ang grupo ni Xiaoyan, nakita na lamang nila ang isang napakasiksik, walang katapusang dagat ng mga ulo ng tao. Isang umuuga na ingay sa kalangitan. Pagkatapos nito, nag-transform ito sa isang nakakatakot na sonic wave na kumalat. Malinaw itong narinig ng isa sa loob ng 50 kilometrong radius. Ang grupo ni Xiaoyan ay kumikislap at lumitaw sa ibabaw ng ilang mga gusali. Nilaibat ng mga mata nila ang paligid. Noon lamang nila natuklasan na ang lugar na ito ay isang napakalaking parisukat na 10,000 talampakan. Ang hangin sa itaas ng bukas na lupang ito ay may maraming mga platapormang bato na nakabitin dito. Ang mga platform ng bato ay may mahinang liwanag na kumakalat mula sa kanila.
Mula sa hitsura nito, ang mga platform ay lumitaw na medyo mahiwaga. Ang mga stone platform na iyon ay ang huling upuan ng mga kakompetensya. Itinuro ni Yezong ang mga stone platform na lumulutang sa hangin habang siya ay tumatawa. Sila ang pinagtutuunan ng libu-libong mga mata. Ang mga huling upuan. Napataas ang kilay ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Keke, ang Peel Gathering ay isang napaka-engranding kaganapan. Imposible para sa lahat na lumahok sa pagtitipon na ito upang magkaroon ng kwalipikasyon na humakbang sa mga platform na iyon. Bago pumasok sa competition ground, mayroong mahigpit na pagsasalita, dalawang hadlang sa pagpili. Ngumiti si Yezong. Pagkatapos nito, itinuro niya ang isang napakalaking parisukat. Tinanong niya, nakikita mo ba ang madilim na kulay abo na espasyo doon? Sinundan ng mga mata ni Xiaoyan ang direksyon na itinuturo ni Yezong at talagang nakakita ng isang patch ng malalim na kulay abong espasyo. Nang tumingin siyang mabuti, sa wakas ay natuklasan niya na ang puwang na ito ay pilit na binaluktot at nabuo ng isang tao. Ang loob ng magulong espasyo ay napuno ng isang uri ng malalim na kulay abong singaw na maaaring hamarang sa paningin ng isang tao. Ang pangunahing kinakailangan para sa isa na makasali sa Peel Gathering ay para maabot ng isa ang Tier 5 Alchemist level. Ang malalim na kulay abong espasyo na iyon ang unang hadlang. Kilala rin ito bilang Fantasy Realm Hurdle. Ang malalim na kulay abong singaw na iyon ay isang bagay na nilikha mula sa katawan ng magical beast na kilala bilang Fantasy Soul Beast. Ang espasyo mismo ay may isa pang misteryo sa loob nito, ang espasyong iyon ay puno ng mga katulad na bagay, na nagiging sanhi ng paglitaw nito na parang isang kalituhan pagkatapos na makapasok dito at mawawalan ng karapatang lumahok sa kompetisyon. Napangiti si Yezong habang ipinapaliwanag niya ang unang hadlang. Dahan-daang tumango si Xiaoyan. Isang kakaibang ekspresyon ang bumungad sa kanyang mga mata. Ang mga paraan ng pagpili ng Peel Gathering na ito ay hindi pangkaraniwan. Kapag nalampasan na ng isa ang environmental hurdle na ito, ang isa ay nagtataglay ng kwalipikasyon para makapasok sa Peel Realm. Malinaw na naging seryoso ang ekspresyon ni Yezong nang banggitin niya ang Peel Realm. Peel Realm. Nabanggit ko sa iyo ilang araw na ang nakalipas na ang lahat ng kakompetensya ay papasok sa kakaibang lugar pagkatapos magsimula ang Peel Gathering. Ang kakaibang lugar na iyon ay ang Peel Realm. Tumango si Yezong at dahan-dahang nagpaliwanag. Ang Peel Realm ay isang kalawakan. Nabalitaan na isang elite na Daosheng mula sa Peel Tower ang lumikha nito matagal na ang nakalipas. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, ang Peel Realm ay unti-unting nasira. Gayunpaman, ang Peel Realm ay tiyak na isang treasure ground na pinapangarap ng hindi mabilang na bilang ng mga alchemist. Mayroong mga toneladang natural na sangkap na mahirap hanapin sa isang natural na gamot. Sa labas ng mundo, doon. Ang mga alchemist na may kwalipikasyon para makapasok dito ay bibigyan ng isang listahan. Ang mga batong plataporma sa kalangitan ay nariyan para sa mga taong matagumpay na nakumpleto ang huling sagabal na ito. Hindi lahat ay may kwalipikasyon na humakbang sa kanila. Talagang karapat-dapat itong maging Peel Gathering. Marahang tumango si Xiaoyan at nagpuri. Pagkatapos ng dalawang round na ito ng pagpili, posibleng maalis ang mga dumating para buuin ang mga numero. Ang mga pumasa sa pagpili at nanatili ang magiging tunay na piling tao sa Peel Gathering na ito. Ang Peel Tower ay karaniwang hindi makikialam sa anumang mangyari sa Peel Realm, kaya hanggat ikaw ay patago, walang makakaalam tungkol dito. Bagamat ang ganitong uri ng pagpili ay lubhang malupit, ang katotohanan ay mas walang awa kaysa sa kompetisyon. Kung ang isang tao ay hindi makapasa sa ganitong uri ng pagsubok, paano siya makakaligtas sa kontinente at maging isang tunay na alchemist guro? Bahagyang ngumiti si Yezong at mahinang sinabi. Sa makatuwid, kung makilala mo si Chen Xian mula sa Profound Zuan Sect sa Peel Realm, maaari kang umatake hanggat gusto mo. Ngumiti si Xiaoyan. Isang malamig na kislap ang sumilay sa kanyang maitim na mga mata. Na si Chen Xian ay nagbenta ng impormasyon tungkol kay Xiaoyan sa mga tao mula sa Hall of Souls. Kailangang lutisin ni Xiaoyan ang karumal-dumal na ito. Gang. Isang malakas at malinaw na gang ang biglang umalangaw-ngaw sa lugar habang nag-uusap sina Xiaoyan at Yezong. Ang tunog ng gang ay kumalat sa isang makapangyarihang paraan.
Maging ang ingay na nanginginig sa lupa ay pinigilan nito. Ang bukas na lupa na ito ay naging mas tahimik pagkatapos lumitaw ang gang. Hindi mabilang na mga mata ang naglabas ng swoosh sound habang sila ay huminto sa matayog na batong entablado sa silangang bahagi ng plaza. Ang lugar na iyon ang magiging lugar kung saan lilito ang mga upper echelon ng Peel Tower. Sunod-sunod na alon ng ingay ng rumaragas ang hangin ay biglang lumitaw pagkatapos tumunog ang gang. Kaagad, bahagyang nasira ang espasyo sa itaas ng entablado ng bato. Mahigit 10 figure ang dahan-dahang lumitaw doon. Nilaybot ng mga mata ni Xiaoyan ang 12 ng mga tao. Pagkatapos nito, huminto sila sa 3 figure ng tao sa gitna. Sa kanilang tatlo, nakita na ni Xiaoyan ang isa sa mga higanteng pinuno ng Peel Tower, si Zuan Kongzi. Sa kaliwat kanang gilid niya ay may 2 pag-iral na hindi niya makita ang anumang aura. Maitim ang balat ng matandang nasa kaliwa. Ang kanyang mukha ay na-tense up, nagbibigay sa kanya ng isang mahigpit, walang biro pakiramdam. Ang kanyang mga mata ay parang kidlat lamang, na tumatagos sa kaluluwa hanggang sa puntong masakit ang pakiramdam. Ang nasa kanan ay naging sanhi ng labis na pagkagulat ni Xiaoyan dahil siya ay isang magandang babae na naka-cheongsem. Bagamat sigurado si Xiaoyan na hindi siya mas bata kay Zuan Kongzi at sa ibang lalaki, ang hitsura niya ay katulad ng sa isang 30 taong gulang na babae. Ang kanyang ekspresyon ay walang malasakit, naglalaman ng isang malabong alindog na idineposito sa mga nakaraang taon. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ni Xiaoyan ang maitim, matandang lalaki at ang magandang babae. Gayunpaman, mula sa paraan ng paglitaw ng dalawang ito sa tabi ni Zuan Kongzi, kitang-kita na ang dalawang ito ay dapat ang 2 pang higanteng pinuno ng Peel Tower. Ang buong pulutong ay naging mas tahimik kasunod ng hitsura ng 3 taong ito. Ibinaling ng walang katapusang mga tao ang kanilang mga tingin, na naglalaman ng lahat ng uri ng emosyon, sa 3 taong ito. Ang 3 dakilang ulo ng Peel Tower. Kalimutan ang tungkol sa Central Plains. Ang mga pangalang ito ay itinuturing na tunay na kilala sa buong kontinente ng Daochi. Ang 3 sa kanila ay karaniwang mga pag-iral na umiral sa alamat. Ngayong naihayag na nila ang kanilang mga sarili, maraming tao ang hindi naniniwala. Hihihi. Ang matandang ito, si Zuan Kongzi ay kakatawan sa Peel Tower dito, sa pamamagitan ng pagtanggap sa lahat ng mga alchemist na pumunta dito. Sa susunod na panahon, ang lugar na ito ay magiging isang entablado upang ipakita ang iyong husay. Isang maputing buhok na Zuan Kongzi ang dahan-daang humakbang pasulong. Ang kanyang mainit na boses ay malinaw na naririnig sa tabi ng tenga ng lahat. Ang bukas na lupa ay ganap na tahimik. Gaano man karebelde o kabanggas ang isang tao, makokontrol lamang ng isang tao ang kanyang sarili sa sandaling ito. Walang nang ahas na subukan ang mga taong ito kahit kaunti. Pagkatapos ng lahat, ang 3 tao sa entablado ng bato ay hindi malayo sa mga rurok na pag-iral sa kontinenteng ito. Ang bawat tao ay naglakbay ng malayong distansya upang magmadali dito. Ang matandang ito ay hindi mag-aaksaya ng oras ng lahat dito. Hihihi. Ang Peel Gathering ay mangyayari tulad ng nangyari sa nakaraan. Ito ay mahahati sa 3 yugto. Una, tahimik na nakinig si Xiaoyan sa pagpapakilala ni Zuan Kongzi ng seleksyon ng Peel Gathering. Natuklasan niya na ito ay katulad ng binanggit ni Yezong. Maliwanag, ang mga panuntunang ito ay naging karaniwang mga panuntunan ng lahat ng Peel Gatherings. Hanggat ang isa ay pumasa sa 3 mga seleksyon na ito, ang huling nakatayo ang magiging kampyon ng Peel Gathering na ito. Tumingin si Zuan Kongzi sa dagat ng mga tao na nagkaroon ng ripple dahil sa pananabik sa salitang champion. Hindi niya sinasadyang ngumiti at sinabing, ang kampyon sa pagkakataong ito ay hindi lamang makakamit ang posisyon ng potensyal na kahalili ng higanteng ulo ng Peel Tower, ngunit makakakuha din siya ng isang scroll na naglalaman ng paraan ng pagsasanay sa kaluluwa mula noong sinaunang panahon. Magiging sandali lamang para sa kanya na umabant sa ika-8 o ika-9 na baitang. Wow! Ang mga salita ni Zuan Kongzi ay narinig pa lamang ng ang makapal na dagat ng mga tao ay agad na nagpakawala ng isang nakakapukaw ng kaluluwang dagandong. Ang mga mata ng hindi mabilang na bilang ng mga alchemist ay naging pula sa sandaling ito. Tier 8. Tier 9.
Ang maalamat na antas na ito ay tila kasing layo ng langit at lupa sa kanila. Kung makukuha nila ang sinaunang paraan ng pagsasanay sa kaluluwa, ang puwang na ito ay walang alinlangan na mapapalapit. Nagtaglay ito ng nakamamatay na pang-akit sa lahat ng alchemist. Kahit si Xiaoyan ay hindi nagawang baliwalain ang ganitong uri ng atraksyon. Matapos bigkasan ni Zuan Kongzi ang mga salitang iyon, ang kanyang paghinga ay tahimik na naging mas magaspang. Malinaw niyang naunawaan kung gaano pambihira at kahalaga ang paraan ng pagsasanay sa kaluluwa noong sinaunang panahon. Hindi magiging labis na ilarawan ang gayong uri ng kayamanan bilang hindi mabibili ng salapi. Kailangan kong subukan para sa posisyong ito ng kampyon kahit na ano. Mahigpit na kinuyam ni Xiaoyan ang kanyang kamao. Isang init ang bumungad sa kanyang maitim na mga mata. Hindi siya nag-aalala tungkol sa katayuan ng potensyal na maging isang higanteng kahalili ng ulo. Gayunpaman, ang paraan ng pagsasanay sa kaluluwa na ito ay isang bagay na hindi niya madaling baliwalain dahil malinaw niyang naiintindihan na kung nais niyang maging isang tier siyam na alchemist, ang paraan ng pagsasanay sa kaluluwa ay isang bagay na hindi niya dapat pagkukulang. Kaya naman, anuman ang mangyari, kailangan niyang magsikap para lamang sa balumbon ng espiritual na pagsasanay na ito. Tumingin si Zuan Kongzi sa mga mata sa ibaba, na biglang naging pula ng dugo, mula sa mataas na entablado. Bahagya siyang ngumiti, tumingin sa langit bago tuluyang iwinagayway ang kanyang manggas. Isang di nakikitang ripple ang kumalat, tumama sa bakanteng espasyo at bumubuo ng mga alon ng mahabang tunog ng gong. Tapos na ang oras. Ang mga kakompetensya na nasa Tier 5 pataas, mangyaring pumasok sa unang hadlang, ang Soul Fantasy Realm. Biglang itinuro ng daliri ni Zuan Kongzi ang napakalaking parisukat. Ang malalim na kulay abo na espasyo ay mabilis na umikot, na bumubuo ng mga bahagi ng kakaibang mundo at binibigyan ito ng malalim na anyo. Bang! Kakarinig pa lang ng boses ni Zuan Kongzi nang biglang sumugod ang maraming tao mula sa walang katapusang dagat ng mga tao. Sila ay kumilos na parang mga balang habang sila ay sumugod sa langit mula sa lahat ng direksyon. Pagkatapos nito, lahat sila ay pumasok sa distorted space. Nakahinga si Xiaoyan ng malalim na hangin habang pinagmamasdan ang mga figure ng tao na pumapasok sa distorted space na parang bagyo. Dahan-dahan siyang humakbang pasulong. Gawin mo ang iyong makakaya. Napangiti si Xiaoyan nang marinig niya ang tagay mula sa grupo ng Little Fairy Doctor. Pagkatapos nito, bigla siyang naapakan sa lupa. Ang kanyang katawan ay nag-transform sa isang itim na figure na sumugod sa malalim na kulay abo na pangit na espasyo ng walang pag-aalinlangan sa harap ng maraming mga tingin. Ang matinding kompetisyon ng Peel Gathering ay opisyal nang nagsimula sa sandaling ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 1158. Paglampas sa hurdle. Swoosh swoosh swoosh. Si Zuan Kongzi sa mataas na entablado ay tumango habang pinagmamasdan ang mga figure ng tao na papasok sa fantasy realm na parang mga balang na naglalakbay. Ang dalawang kamay niya ay ipinasok sa kanyang manggas habang mahinang sinabi. Ang Peel Gathering sa pagkakataong ito ay naging medyo kawili-wili. Hindi inaasahan na kahit ilang sikat na matatanda ay dumating din. Ang 3,000 Burning Flame ay malayo sa kung ano ang maihahambing ng isang ordinaryong Heavenly Flame. Medyo nakakatukso sa mga taong ito. Natural, gusto nilang sumama at sumali sa kasiyahan. Ang madilim na balat, matandang iyon sa tabi ni Zuan Kongzi ay nakataas ang kanyang kilay. Ang kanyang mahigpit na malakidlat na mga mata ay dumaan sa mga figure ng tao na nagmamadaling pumasok sa Fantasy Realm hurdle habang siya ay nagkomento. Itinutulak ng mga alon sa likod ang mga nasa unahan. Ang ilan sa mga miyembro mula sa nakababatang henerasyon ay hindi mas mahina kaysa sa kanila. Kahit na lumahok sila, malamang na mauwi lang sila sa mga mapupulang mukha. Nakangiti ang nakasuot ng Changsam, magandang babae sa gilid habang idinaragdag ang kanyang iniisip. Ngumisi si Zuan Kongzi at tumango. Hinimas-himas niya ang kanyang balbas at sinabing, ang nakababatang henerasyon sa pagkakataong ito ay may mga natatanging tao. Gayunpaman, ang pinaka-curious ko ay kung hanggang saan ang mararating ni Xiaoyan. Xiaoyan, ang disipulo ni Yao Chen. Nagulat ang matanda at madilim ang balat. Agad na napatingin ang mga mata niya sa magandang babae sa gilid niya.
Yao Chen. Medyo nagulat ang magandang babae. Siya ay nasa isang retreat sa mga taong ito. Maliban sa mga importanteng bagay tulad ng pagtatatak sa 3,000 Burning Flame, kadalasan ay hindi siya nagpapakita ng sarili. Masasabi ng isa na siya ang nagpapanatili ng pinakamababang profile sa tatlong higanteng ulo ng Peel Tower. Kahit na ang ilang mga tao nakakapasok lang sa Peel Tower sa ilang sandali ay maaaring hindi man lang alam ang kanyang pag-iral. Maraming tao ang nag-isip na wala pang babaeng higanteng ulo sa kasaysayan ng Peel Tower. Gayunpaman, ang mga may karanasan lamang ang nakakaalam na ang unang babaeng higanteng pinuno ng Peel Tower ay nagpakita na kay Cao Ying. Gayunpaman, mas matanda siya kay Cao Ying. Ang misteryoso at magandang babaeng ito ay dating itinuturing na isang tunay na kilalang tao sa buong kontinente ng Daochi. Ang kanyang pangalan ay hindi gaanong mahina kaysa sa iba pang dalawang higanteng ulo. Kahit na siya ay nasa isang retreat sa mga taon na ito at hindi nasangkot sa anumang mga bagay, ang kanyang mga mata ay nagsiwalat ng hindi kilalang kislap sa loob ng mga ito nang marinig niya ang malayong pangalan na ito na nahihirapan siyang kalimutan. Batay sa sinabi ni Xiaoyan, si Yao Chen ay kasalukuyang nakarating sa mga kamay ng Hall of Souls. Kapag natapos na ang Peel Gathering, baka tulungan natin ang matandang ito kung posible. Pagkatapos ng lahat, kahit na ano, ginawa niya ang ating Peel Tower ng isang malaking pabor noon. Dahan daw ang sinabi ni Zuan Kongzi sa kanila. Bahagyang nagbago ang mukha ng magandang babae nang marinig ang nangyari. Nagsimulang mag-iba-iba ang kanyang walang kwentang kaisipang luma. Lumungkot ang mukha niya habang sinasabi. Sino ba ang humiling sa matandang iyon na kumilos ng mahusay noon? Alam niyang pinuntirya siya ng Hall of Souls, pero naglakas loob pa rin siyang gumala sa paligid. Karapat-dapat sa kanya ang ganitong kapalaran. Maaari kang magsalita sa ganoong kadaling bagay, ngunit sino ang hindi nakakaalam na ikaw ang pinaka-nag-aalala sa matandang iyon? Tahimik kang nagpadala ng napakaraming tao upang magtanong tungkol kay Yao Chen sa mga taong ito. Alam nating dalawa. Bumantong hininga si Zuan Kongzi. Sino ang pakialam kung siya ay namatay? Naging patayo ang kilay ng magandang babae na naging dahilan upang magmukhang makapangyarihan kahit hindi nagagalit. Gayunpaman, ang mga salitang ito ay tila kulang sa anumang suporta nang makarating sila sa mga tainga ni Zuan Kongzi at ng ibang tao. Gayunpaman, malinaw na naunawaan ng dalawa ang kanyang matigas na ulo. Napailing na lang sila nang walang magawa. Nagkatinginan ang maraming elder mula sa Peel Tower pagkatapos ng pagtatalo ng tatlong ito. Lahat sila ay matalinong piniling kumilos na parang wala silang narinig. Hayaan mong makilala ko ang munting lalaking ito kapag natapos na ang Peel Gathering. Nabalitaan ko na ang mga miyembro ng Hall of Souls ay nagpaplano rin na hulihin siya. Kahit na ano paman, siya pa rin ay disipulo niya. Huminahon ang magandang babae pagkatapos ng katahimikan ni Zuan Kongzi at ng kanilang kasama. Nanlalabo ang kanyang mga mata habang nagsasalita na may komplikadong ekspresyon sa kanyang mga mata. Nagkaharap sina Zuan Kongzi at ang lalaking maitim ang balat nang marinig ang kanyang mga salita. Tumanggo sila, ngunit hindi na nagdagdag ng anuman. Malinaw na naramdaman ni Xiaoyan ang tear badge sa kanyang dibdib na naglalabas ng kakaibang alon habang ang kanyang katawan ay umaakyat sa malalim na kulay abo na baluktot na espasyo. Sa ilalim ng kumakalat na ripple na ito, isang puwersa ng pagsipsip ang lumabas mula sa distorted space ng hawakan ito ng kanyang katawan, sinipsip si Xiaoyan papunta dito. Ang biglaang lakas ng pagsipsip na ito ay naging sanhi ng pagkasilaw sa mga mata ni Xiaoyan. Sa susunod na muli niyang ibalik ang kanyang paningin, natuklasan niyang nakatayo na siya sa madilim na kulay abong misteryosong espasyo. Ang puwang na ito ay natabunan ng isang makapal, malalim na kulay abong singaw. Ang isa ay hindi makakita ng kahit kalahating metro sa anumang direksyon gamit ang kanyang mga mata. Bukod dito, ang isang bahagyang pagbaluktot ay lilito kapag ang paningin ng isang tao ay dumausdad sa ilang mga lugar. Maliwanag, ang lugar na ito ay dapat ang tinatawag na Fantasy Realm Hurdle. Ang mga paa ni Xiaoyan ay nanatiling nakatanim sa malalim na kulay abong singaw. Hindi siya naningil ng random. Sa halip, tahimik siyang nakatayo doon. Bahagyang nakapikit ang kanyang mga mata habang ang kanyang maringal na espiritual na lakas ay unti-unting kumakalat na parang mga alon ng tubig.
Ang malalim na kulay abo na singaw ay malinaw na pinigilan ang kaluluwa ng isang tao. Ito ay isang bagay na narinig ni Xiaoyan na binanggit ni Yezong dati. Kaya naman, hindi siya masyadong nagulat. May limitasyon din ang ganitong uri ng panunupil. Sa kasalukuyang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa, madali niyang napapansin ang sitwasyon sa paligid sa kabila ng hadlang ng singaw. Gayunpaman, ang distansya na maaaring maabot ng kanyang espiritual na lakas ay lubhang nabawasan. Ang pagkalat ng espiritual na lakas ni Xiaoyan ay nagbigay daan sa kanya na maramdaman ang mga alon na nabuo ng nakapalibot na malalim na kulay abong singaw. Dapat may mga bagong kakompetensya na patuloy na pumapasok. Ito ay medyo katulad ng energy tide sa Heavenly Eye Mountain Range. Gayunpaman, natural itong nabuo habang ang lugar na ito ay isang maze na nilikha mula sa paggamit ng lakas ng tao upang baluktutin ang espasyo. Ang pamamaraang ito upang bitag ang isang tao ay mas mahirap pakitunguhan. Si Xiaoyan ay nagpahayag ng isang ekspresyong pagmumuni-muni. Ang lugar na ito ay dapat na nabuo ng mga eksperto mula sa Peel Tower. Malamang na gumamit sila ng malaking lakas upang sirain ang espasyo. Napakalaki ng distorted space. Kung ang isa ay random na pumapasok, tiyak na mawawalan ng direksyon ang isa o kahit na matrap dito. Gaano man kakomplikado ang fantasy realm hurdle na ito ay pagkatapos ng lahat ng bagay na gawa ng tao. Kung nais ng isang tao na matagumpay na singilin palabas ng lugar na ito, kailangan niyang malinaw na tukuyin ang mga bakas ng spatial distortion sa loob nito. Hanggat sinusunod ng isa ang baluktot na landas na nabuo ng magulong espasyo, matagumpay na makakalabas ang isa sa fantasy realm na ito. Siyempre, ito ay maaaring madaling ipaliwanag, ngunit ito ay medyo mahirap gawin. Sa ilalim ng kakaibang tumatagos na singaw na ito, ang paningin at espiritual na lakas ng isang tao ay mahigpit na pinigilan. Magiging mahirap kung nais ng isang tao na malinaw na tukuyin ang mga komplikadong spatial na bakas sa sitwasyong ito, kung saan ang isa ay mahalagang bulag, para sa isang ordinaryong alchemist. Sa kabutihang palad, si Xiaoyan ay wala sa ordinaryong kategoryang ito. Sa lakas ng kanyang kasalukuyang kaluluwa, kahit ilang Tier 7 high-grade alchemist ay hindi nagawang ikumpara sa kanya. Bagamat ang kaluluwa ay pinipigilan dahil sa kulay abong singaw, hindi ito sapat para pigilan ang isang tao na harapin itong tinatawag na fantasy realm hurdle. Swoosh swoosh. Bahagyang napangiti si Xiaoyan nang marinig ang mga alon ng hangin na nahati sa di kalayuan. Sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang spiritual perception, napanood niya ang napakaraming mga alchemist na random na pumapalibot at sa wakas ay nakulong ang kanilang mga sarili sa ilang baluktot na espasyo, na hindi makalaya sa kanilang sarili. Tahimik na ikinalat ni Xiaoyan ang kanyang espiritual na lakas. Inilagay niya ang dalawang kamay sa likod niya habang ang mga paa niya ay marahang humahakbang sa bakanteng espasyo. Tahimik niyang sinundan ang rutang sinuri ng kanyang espiritual na lakas at dahan-daang naglakad pasulong. Ang baluktot na espasyong ito ay hindi inaasahang malawak. Kung idinagdag ang laki nito sa maraming spatial folds sa loob nito, naging sanhi ng paglitaw ng lugar na ito na parang isang maze. Kung ang isa ay absent-minded, ang isa ay mapupunta sa baluktot na spatial folds at mawawalan ng kwalifikasyon para ipagpatuloy ang pagsusulit. Ang espasyo ay malawak at walang katapusan. Gayunpaman, hindi nakakaramdam ng anumang pagkabalisa si Xiaoyan dahil dito. Ang kanyang mga yapak ay nagpatuloy sa isang matatag na bilis. Nasaksihan niya ang maraming mga kakompetensya na naniningil sa spatial folds dahil sa kanilang panandaliang kawalang ingat. Kaya naman, natural niyang nauunawaan na kung siya ay walang ingat sa ganitong uri ng lugar, ang kapalaran na naghihintay sa kanya ay tiyak na ang kahabag-habag na ma-knockout sa kompetisyon. Si Xiaoyan ay nakatagpo din ng maraming tunay na dalubhasa sa daan. Ang dahilan kung bakit nabigla ang kanyang puso ay ang karamihan sa mga taong ito ay nakakita ng kanyang espiritual na pagdama. Gayunpaman, hindi sila pumunta para makipag-chat sa kanya. Sa halip, lahat sila ay maingat na umalis sa malayo. Hindi nagulat si Xiaoyan na umatras ang mga taong ito. Gayunpaman, nakaramdam siya ng hindi makapagsalita sa kanyang puso. Karamihan sa mga alchemist na lumahok sa Peel Gathering ay talagang nagtataglay ng matinding lakas, sa pamamagitan ng pagtingin sa sitwasyon,
masasabi niya sa pinakakaunti na maraming tao ang hindi napigilan nitong tinatawag na Fantasy Realm Hurdle. Ang mga paa ni Xiaoyan ay dahan-daang sumulong sa kalawakan na tinagos ng isang malalim na kulay abong singaw. Kung bibilanggan niya ang oras, dapat ay nasa espasyo na siya ng 1 oras o higit pa. Bukod dito, naramdaman niya ang pagbaluktot ng spatial sa kanyang espiritual na pagdaman na nagiging mas komplikado. Minsan, paikot-ikot siya para maiwasan ang spatial fold na humaharang sa kanyang dinadaanan. Thud. Dahan-daang tumawid ang mga yabag ni Xiaoyan sa ilang malalim na kulay abong fog. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang puso. Itinaas niya ang kanyang puso at tumingin sa ulap sa di kalayuan. Nakita niya ang mga alon ng alon na biglang lumitaw sa lugar na iyon. Kaagad, may matandang figure na dahan-daang lumapit. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Xiaoyan nang makita niya ang mukha ng matandang figurang iyon. Guro. Gulat na gulat ang mga mata ni Xiaoyan habang nakatingin sa nakangiting matandang nasa harapan niya. Ang pamilyar na mukha na iyon ay si Yao Lao, na nahuli ng Hall of Souls. Tumayo si Yao Lao sa di kalayuan mula kay Xiaoyan at ngumiti. Pagkatapos nito, sinenyasan niya si Xiaoyan gamit ang kanyang kamay. Halos hindi mapigil ang humakbang pasulong ang paa ni Xiaoyan habang nakatingin sa palakaibigan at pamilyar na mukha. Isang pakiramdam ng panganib ang biglang lumitaw sa puso ni Xiaoyan habang itinaas niya ang kanyang paa pasulong. Napatahimik din ang paa niya. Pagkatapos nito, huminga siya ng malalim na hangin, at nabawi ng kanyang puso ang kailanawan nito. Ito ay isang ilusyonaryong figure. Ang malalalim na rehiyon ng Fantasy Realm Hurdle na ito ay nakakagawa ng mga ilusyon batay sa kung ano ang iniisip ng isa sa kanyang puso. Kumunat ang noo ni Xiaoyan. Napatingin siya sa matandang figurang iyon. Matagal bago siya bumantong hininga. Gamit ang isang alon ng kanyang manggas, isang hangin ang lumabas, at ikinalat ang matatandang figure. Ang nakatagong spatial fold sa likod ng figure ay nahayag. Isang kakaiba, itim na singaw ang mahinang tumagos sa spatial folds na ito. Ang sagabal na ito ng Fantasy Realm ay talagang mapanganib. Nakatuon ang mga mata ni Xiaoyan sa kakaiba, itim na singaw. Naunawaan niya na ang hitsura ng ilusyonaryong figure ay dapat na nauugnay sa bagay na ito. Ang pag-iingat sa puso ni Xiaoyan ay muling itinaas habang umiiling siya. Naramdaman niya na ang lugar na ito ay hindi malayo sa labasan ng Fantasy Realm. Ang kanyang espiritual na lakas ay kumalat at muling naisip na natagpuan ang spatial na bakas sa kanyang harapan. Iginalaw niya ang kanyang mga paa at dahan-daang naglakad sa malayo. Nakita ni Xiaoyan ang napakaraming ilusyon ng mga taong naisip niya sa kanyang paglalakbay. Zon Kailin, Xiaozan, Yunyon, at iba pa. Lahat sila ay mga taong may malalim na alaala. Gayunpaman, sa aral na natutunan niya sa huling pagkakataon, si Xiaoyan ay hindi na nakaramdam ng kaunting kawalan ng pag-iisip dahil sa hitsura ng mga ilusyon na ito sa pagkakataong ito. Kahit gaano pa katangkad ang mga ilusyon na iyon, nakaramdam lang siya ng kaunting nostalgia habang tinitignan niya ang mga ito bago iwinagayway ang kanyang manggas, tumalikod, at nagpatuloy. Maraming ilusyon ang lumitaw sa daan. Gayunpaman, hindi sila naging dahilan ng pagbagal ni Xiaoyan. Kasunod ng kanyang matatag na mga yapek, ang tumatagos na malalim na kulay abo, makakapal na fog sa kanyang harapan ay biglang hangina pagkalipas ng kalahating oras. Kaagad, lumitaw ang isang 10 talampakan malaking pangit na black hole sa harapan niya. Ito ang spatial tunnel na humantong sa Peel Realm. Battle Through the Heavens. Kabanata 1159. Pagpasok sa Peel Realm. Isang napakalawak na lugar ang matatagpuan sa harap ng spatial tunnel. Ang puwang sa paligid nito ay sobrang baluktot. Maliwanag, isa itong spatial resting point na pilit ginawa ng mga eksperto mula sa Peel Tower. Ang ganitong uri ng kasanayan at kadakilaan ay lubos na namumukod-tangi. Kahit na ang isang paksayon tulad ng Ice River Valley ay hindi makakapagpakita ng ganoong kakayahan o katapangan. Sa sandaling ito, napakaraming nakaupong mga tao sa walang laman na lupang ito. Lahat sila ay may malakas na aura. Maliwanag, silang lahat ang mga katunggali na nakapasa sa Fantasy Realm Hurdle kanina.
Ang mga figure ng tao ay nakakalat sa paligid, nakatingin sa isa't isa na may maingat na mga tingin. Isang minorya lamang ang natipon ng 2 o 3. Gayunpaman, ang mga mata na dati nilang tinitingnan ang iba ay puno rin ng pag-iingat. Walang kaibigan sa ganoong lugar. Tanging mga kakumpetensya ang nasa paligid. Ang biglaang hitsura ni Xiaoyan ay natural na pumukaw sa atensyon ng lahat sa bakanteng lupa. Maraming titig na naglalaman ng iba't ibang emosyon ang ipinutok sa kanya. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang mga titig na malabong naglalaman ng masamang hangarin sa mga titig ng pag-iingat. Dahan-daang dumilat ang kanyang mga mata sa bakanteng lupa. Natagpuan niya ang mga figure ni na Caoying at Songqing. Nang makita ni Xiaoyan sina Caoying at Songqing, naramdaman din ng dalawang ito ang kanyang titig. Bahagyang nagulat si Caoying. Kaagad, ang sulok ng kanyang bibig ay nagsiwalat ng isang nakakaakit na ngiti na naging sanhi ng pag-indayog ng mga puso ng napakaraming lalaki. Si Songqing, gayunpaman, bahagyang sumimangot ng hindi nag-iiwan ng bakas. Ngumiti si Xiaoyan sa kanilang dalawa sa di kalayuan. Gayunpaman, hindi siya humakbang upang sumama sa kanila. Sa halip, lumayo siya sa malayo at nakahanap ng bakanteng upuan. Hindi niya sinasadyang mapalapit sa 2 taong ito. Hindi niya talaga maintindihan ang mga ito. Walang nakakaalam kung haantong siya sa pagtataksil ng mga ito kung makikipagtulungan siya sa kanila. Ang mga taon ng karanasan ay nangangahulugan na nasaksihan ni Xiaoyan ang maraming ganoong mga bagay. Ang kanyang puso ay natural na mas maingat. Higit pa rito, ang pagsubok sa Pilrealm ay maaaring ang pagpasok lamang dito at paghahanap ng ilang likas na kayamanan ayon sa takdang aralin ng isang tao sa ibabaw, ngunit ang ikalawang round ng pagsubok na ito ay napakahalaga. Ang unang round na ito ay inalis ang hindi mabilang na bilang ng mga tao. Mula dito, malalaman kung gaano kahirap ang pagsubok na ito. Malinaw na naunawaan ni Xiaoyan sa kanyang puso na ang pinakamalaking kalaban sa ikalawang round ay ang mga katunggali na naroroon dito. Kaya naman, ang isang bagay na tulad ng pakikipagtulungan sa isa't isa ay hindi gaanong matalino kaysa kumilos ng mag-isa kung ang isa ay hindi makapagtiwala sa iba. Nakahinga ng maluwag si Songqing sa kanyang puso nang makita niya si Xiaoyan na nakaupo mag-isa. Gayunpaman, hindi sinasadya ni Caoying na pinagtagpo ang kanyang mga kilay. Si Xiaoyan ay paulit-ulit na hindi nagbigay ng anumang mukha sa kanya. Magsisimula siyang makaramdam ng kaunting galit kahit gaano siya pasensya. Ipagpatuloy mo lang ang paglalagay ng isang aksyon. Gusto kong malaman kung paano mo gagawin ang anumang bagay ng mag-isa kapag nakapasok ka sa Pilrealm. Ang mga pilak ng ngipin ni Caoying ay dahan-daang naglapat sa isa't isa na parang ligaw na pusa habang nagsasalita siya ng may kaunting galit sa kanyang puso. Si Xiaoyan ay natural na hindi alam kung ano ang iniisip ni Caoying sa kanyang puso. Pagkaupo, ibinaling niya ang kanyang ulo sa spatial tunnel sa di kalayuan. May isang matanda na nakasuot ng ordinaryong damit sa harap ng lagusan. Isang ganap na itim, higanteng shell ng pagong na gawa sa metal ang nasa ilalim ng kanyang katawan. Nakaupo ang matandang iyon sa baw ng pagong. Mula sa badge sa dibdib ng elder na ito, malinaw na miyembro siya ng Piltower. Gayunpaman, halos walang sino man nang lumitaw ang gayong tao sa loob ng Piltower. Nilaybot ng mga mata ni Xiaoyan ang mukhang tamad na elder na ito, at nanginginig ang kanyang puso dahil hindi niya lubos na makita ang lakas ng elder na ito sa pagong. Ito nga ang Piltower. Ito ay talagang isang lugar na may maraming nakatagong individual na puno ng kapangyarihan. Inalis ni Xiaoyan ang kanyang tingin nang ang lalaking iyon, na nasa maling kondisyon ng pagtulog, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Ramdam ni Xiaoyan ang espiritual na lakas ng lalaki, na nananatili sa isang lugar sa pagitan ng kanyang mga kilay, nanginginig ng bahagya ng idilat ang kanyang mga mata. Walang pakialam ang matandang lalaki kay Xiaoyan. Pagkatapos nito, nag-scan siya sa rest stop. Medyo mahina ang boses niya habang sinabi niya, "Tama na, maari ka nang pumasok sa Pilrealm. Lahat ng papasok ay kailangang lumapit sa akin at tumanggap ng medicinal list task, ang mapa ng Pilrealm, at spatial rock. Dapat mahanap ninyong lahat ang mga sangkap na panggamot sa listahan ng gamot.
Sa pamamagitan lamang ng pagtitipon ng lahat ng medicinal ingredients sa listahan, matagumpay na maipapasa ng isa ang mga sangkap na ito sa listahan. Hindi na ako magsasalita patungkol sa paggamit ng mapa. Ang exit point ng PhilRealm ay nandoon. Maaari kayong magmadali doon kapag nakolekta na ninyo ang lahat ng mga sangkap na panggamot. Kung tungkol sa Spatial Rock, ginagamit ito para pangalagaan ang iyong buhay. Kung mapupunta ka sa sitwasyon kung saan nanganganib ang iyong buhay, maaari mong basagin ang Spatial Rock. Pagkatapos nito, automatiko kang ilalabas sa PhilRealm. Gayunpaman, mawawalan ka ng kwalipikasyon para ipagpatuloy ang kompetisyon kapag nabasag mo ang Spatial Rock. Naiintindihan mo ba? Dahan-daang itinaas ng matanda ang kanyang mga mata malapit sa dulo. Bahagyang tumango ang lahat ng marinig ang paliwanag niya. Ang mga makakarating sa lugar na ito ng ganoon kabilis ay pawang mga hindi pangkaraniwang tao. Malinaw nilang naunawaan na ang matanda sa harapan nila ay hindi isang ordinaryong matanda. Dahil ang PhilRealm ay nasa wasak na estado, hindi angkop para sa isang tao na manatili sa loob nito ng matagal. Sa makatuwid, kayong lahat ay mayroon lamang 10 araw upang mahanap ang mga sangkap na panggamot na kailangan mo. Ang pagkilala sa mga sangkap na panggamot ay isang pangunahing kakayahan ng isang alchemist. Hindi ko akalain na kailangan mo ng sino mang magturo sa iyo, tama. Napaangat ang sulok ng bibig ng matanda habang tamad niyang sinabi. Bukod pa rito, kahit na ang PhilRealm ay hindi angkop para sa isang tao na tumira sa mahabang panahon, ito ay tulad ng isang pinagpalang lupain para sa ilang magical beasts. Pagkatapos ng mga taon ng pagpaparami, ang magical beast sa PhilRealm na ito ay napakalakas. Kayong lahat ay dapat na mag-ingat na huwag kayong lahat ay mawawalan ng buhay at makakasalubong ninyo sila. Ang Phil Gathering ay hindi isang laro, at hindi rin ito isang ordinaryong kompetisyon. Bukod dito, ang huling taong tatayo pagkatapos ng madugong labanan na ito ay magiging kampyon ng Phil Gathering na ito. Magtatagumpay ang isa habang 10,000 ang mabibigo. Ang Phil Gathering ay ganito. Ang boses ng matanda ay naging mas malamig at mas mahigpit nang matapos siyang magsalita. Titigil na ako sa pagsasabi ng anumang hindi kinakailangang mga salita. Ang mga nakahanda sa pag-iisip ay maaaring lumapit at kunin ang mga kinakailangang bagay. May oras pa kung gusto mong umatras. Ang matandang lalaki sa shell ng pagong ay dahan-daang inilibot ang kanyang mga mata sa paligid. Gayunpaman, wala ni isang tao ang umatras. Lahat ng naruroon ay may ilang kasanayan. Paano naging posible para sa kanila na matakot sa kanyang mga salita? Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng alchemist robe ay tumayo ng walang anumang ekspresyon sa lalong madaling panahon pagkatapos bigkasan ng matanda sa shell ng pagong ang mga salitang iyon. Pagkatapos nito, lumakad siya sa harap ng lalaki sa shell ng pagong at tinanggap ang mga bagay. Humakbang ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at naglakad patungo sa dahan-daang umiikot na spatial tunnel bago mabilis na nawala. Ang ilang mga tao ay nagsimulang humakbang ng sunod-sunod pagkatapos ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Natanggap nila ang kanilang mga gamit bago pumasok sa spatial tunnel sa mabilis at maayos na paraan. Si Xiaoyan ay hindi nagmamadaling pumasok. Sa halip, pinagmasdan niya sila ng malamig na mga mata. Mula sa sinabi ng matandang ito sa isang pagong, ang PhilRealm ay malinaw na hindi magiging magiliw na lupa. Gayunpaman, ito ay normal lamang kung ang isa ay nag-iisip tungkol dito. Aalisin ng lugar na ito ang mga natatanging alchemist na nanggaling sa buong kontinente ng Daochi. Walang maniniwala sa kanya kung hindi ito magiging mapanganib. Pahihintulutan niya ang mga kasama sa harap na nasa frontline sa ganitong uri ng lugar. Matapos pumasok ang humigit kumulang 100 tao sa spatial tunnel, tumayo din sina Cao Ying at Song Qing. Natanggap nila ang mga bagay mula sa matanda sa baw ng pagong bago pumasok sa lagusan. Inikat ng bruha ang kanyang ulo at walang awa na pinandilatan si Xiaoyan bago siya pumasok, na naging sanhi ng pakiramdam ni Xiaoyan na wala nang magawa. Sa wakas ay tumayo si Xiaoyan pagkatapos pumasok ang grupo ni Cao Ying. Akmang gagalaw na siya nang may lumitaw na alon sa likuran niya. Unti-unting lumitaw ang isang batang figure. May naramdaman din si Xiaoyan nang pumasok ang figurang ito.
Ibinaling niya ang kanyang ulo at isang matinding lamig ang agad na sumilay sa kanyang maitim na mga mata dahil ang figurang ito ay hindi kung sino-sino lamang. Sa halip, ang taong nagkaroon ng salungatan kay Xiaoyan na nagmaneho ng Alchemist Trade Fair noon at pagkatapos ay nagbenta ng impormasyon tungkol kay Xiaoyan kay Old Mugu, Chen Xian. Nakasuot pa rin ng puting damit si Chen Xian. Ang kamay niya ay may bitbit na kulay purple na metal fan. Sa isang sulyap, medyo maganda siya. Gayunpaman, ang kanyang dibdib ay may karagdagang badge ng tier sa sandaling ito. 7 purple gold na bituin ang kumikislap ng maliwanag sa badge. Maliwanag, ang taong ito ay isang tier 7 middle grade alchemist grandmaster. Inilipat ni Chen Xian ang kanyang mga mata pagkatapos ng kanyang pagpasok. Inalis niya ang mga ito sa lugar bago huminto kay Xiaoyan sa isang maikling distansya sa kanyang harapan. Sa una ay medyo nagulat siya bago sumili ang isang mapanuksong ngiti sa kanyang mukha. Ang kulay purple na metal fan sa kanyang kamay ay nontog sa kanyang palad habang naglalakad si Chen Xian patungo sa spatial tunnel. Nang lumakad siya sa tabi ni Xiaoyan, tumigil siya sa paglalakad, at mahinang tumawa. Xiaoyan, tama ba? Hindi inaasahan na napakalakas ng buhay mo. Kahit na sa personal na pag-arte, hindi nagawang kunin ng taong iyon ang munting buhay mo. Dama po ang mga mata ni Xiaoyan sa mukhang masasamang Chen Xian na nasa harapan niya. Bakas sa gilid ng kanyang bibig ang isang ngiti na naglalaman ng mas malalim na kahulugan. Mahina niyang sinabi, "Young sect leader Chen Xian. Pinakamabuting itago mo ng mabuti ang iyong sarili pagkatapos makapasok sa Pale Realm. Kung hindi, ang Profound Zuan sect ay walang kapalit." Slam. Malakas na dama po ang kulay purple na fan sa kamay ni Chen Xian. Malamig ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Xiaoyan. Dahan-dahan siyang tumango pagkaraan ng ilang sandali at sinabing, "Ibabalik ko ang mga salitang ito sa iyo. Huwag mong hayaang makilala kita sa Pale Realm. Kung hindi, hahayaan kitang maunawaan ang tinatawag na kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan." Ang masasamang ngiti sa sulok ng bibig ni Chen Xian ay naging masiksik matapos ang kanyang matitinding salita ay tumunog. Hindi na siya nagsalita pa habang tumalikod at naglakad patungo sa lagusan. Natanggap niya ang mga bagay mula sa matanda sa shell ng isang pagong at humakbang sa spatial tunnel. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan habang pinagmamasdan ang likod ni Chen Xian na nawala sa spatial tunnel. Gayunpaman, ang ngiti na ito ay naglalaman ng layuning pumatay. Siguradong kukunin niya ang buhay ni Chen Xian. Sana hindi ka mamatay sa kamay ng iba. Masyadong boring kung ganun. Ngumisi si Xiaoyan. 2 hakbang pasulong, kinuha niya ang mga bagay mula sa matanda sa shell ng pagong at inilagay sa kanyang storage ring. Pagkatapos nito, tumalikod siya at humakbang patungo sa spatial tunnel. Unti-unting nawala ang kanyang katawan. Battle Through the Heavens. Kabanata 1160. Thousand-year-old ground Romani agglutinosa. Sa tiwangwang na kapatagan, ang lupa ay madilaw-dilaw na kulay. Paminsan-minsan, may ilang berdeng dekorasyon sa paligid, na nagpapalabas ng kaunting puwersa ng buhay. Minsan ay may ilang maliliit na magical beast na nagmamadali sa paligid ng kapatagan. Naglabas sila ng tipak ng dilaw na usok bago naglaho sa di kalayuan. Nagpatuloy ang katahimikan ng tiwangwang na kapatagan sa loob ng ilang panahon bago biglang yumanig ang bakanteng espasyo. Kaagad, isang figure ang sumugod palabas ng kalawakan. Ang figure na kakalabas lang mula sa kalawakan ay natural na si Xiaoyan, na pumasok sa spatial tunnel. Bahagyang nagulat ang mga mata ni Xiaoyan nang lumitaw sa kanyang mga mata ang mapanglo na eksena sa kanyang harapan. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan at ang kanyang katawan ay nanatiling nakabitin sa kalangitan. Hindi siya walang habas na bumagsak sa lupa. Ito ang Pale Realm. Ha! Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at tumingin sa paligid niya. Pambihirang puno ng enerhiya ang lugar na ito. Gayunpaman, tila mayroong isang marahas na binhi sa loob ng enerhiyang ito. Dahil ba ito sa pagkasira ng Pale Realm? Hinawakan ng kamay ni Xiaoyan ang bakanteng espasyo sa harapan niya habang pinag-iisipan niya ang problema. Ang paglikha ng isang kaharian ay isang makadiyos na lakas na tanging mga elite na daosheng ang nagtataglay. Siyempre,
Kahit na matagumpay na nalikha ng isang tao ang isang kaharian, mangangailangan ito ng isa na patuloy na mapanatili ito. Kung hindi, unti-unting bababa ang kaharian. Nag-isip sandali si Xiaoyan bago isinantabi ang iniisip sa kanyang puso. Kinuyam niya ang kamay at may lumabas na balat ng kambing dito. Ito ang listahan ng mga gamot na ibinigay sa kanya ng matandang nakasakay sa shell ng pagong bago siya pumasok sa lagusan. Kailangan niyang tipunin ang lahat ng likas na kayamanan na nakatala dito upang matagumpay na malampasan ang sagabal na ito. Ang taktika na ito ng Peel Tower ay hindi masama. Ginawa nila ang lahat ng mga kakompetensya sa kanilang mga manggagawa upang maghanap ng mga sangkap na panggamot. Walang magawang umiling si Xiaoyan. Bumalik ang mga mata niya sa papel na balat ng kambing. Ilang sandali pa, hindi sinasadyang nagsalubong ang kanyang mga kilay. Walang maraming likas na kayamanan na nakasulat sa balat ng kambing. 3 bagay lang ang nakasulat dito. Gayunpaman, ang 3 uri ng sangkap na panggamot na ito ay naging dahilan upang maramdaman niya ang pagsisimula ng pananakit ng ulo. Dragon Core 9 Leaves Mushroom, Demon Blood Spiritual Fruit Pool, Ascending Immortal Grass. Binulong ni Xiaoyan ang mga pangalan ng 3 likas na kayamanan sa kanyang bibig. Ang ulo ni Xiaoyan ay hindi sinasadyang lumaki ng kaunti. Narinig niya ang mga pangalang ito dahil lahat sila ay sikat. Malamang na walang alchemist ang hindi nakakaalam kung gaano kahalaga ang mga bagay na ito. Ang Peel Tower na ito ay talagang masyadong malupit. Ang laki ng Peel Realm ay malamang na napakalawak. Mas madaling sabihin kaysa gawin na mahanap ang 3 napakabihirang kayamanan na ito sa loob nito. Mapait na tumawa si Xiaoyan. Kinawian niya ang kamay at kinuha ang mapa ng Peel Realm. Binuksan niya ang mapa at nakita niya ang 3 pulang bilog na iginuhit sa 3 magkakaibang lokasyon sa mapa. Ito. Maaaring sila ang mga lokasyon kung saan umiiral ang 3 bagay. Nagulat si Xiaoyan nang makita ang mga lugar na napapalibutan ng mga pulang marka. Agad siyang nahulog sa malalim na pag-iisip. Ang mga bagay ay magiging mas madali kung ito talaga ang kaso. Swoosh swoosh. Habang iniisip ni Xiaoyan kung ano ang ibig sabihin ng mga bilog, muling lumitaw ang mga alon ng pagbaluktot sa espasyo sa itaas ng mga kapatagang ito. Kaagad, mahigit 1 dosenang figure ang sabay-sabay na sumugod palabas ng espasyo at dumapo sa lupa. Bang! Ang mga paa ng mga taong ito ay dumaong pa lamang sa lupa nang biglang sumugod ang 1,000 talampakan na sawa mula sa parang buhangin na ibabaw. Nakagat ang mabangis na bibig nito sa ulo ng isang alchemist. Ang biglaang hindi inaasahang pagbabagong ito ay naging sanhi ng bahagyang pagkagulat ng alchemist. Gayunpaman, hindi siya nagpanik. Sa malamig na sigaw, bumaril ang isang malakas na haligi ng Daochi at marahas na hinampas ang ulo ng napakalaking sawa. Ang malakas na puwersang iyon ay naging sanhi ng isang putok na lumitaw sa ulo ng higanteng sawa bago ito naging sanhi ng pagsabog. Ipinakita ng alchemist na iyon ang isang mapagmataas na ekspresyon sa kanyang mukha matapos patayin ang napakalaking sawa. Gayunpaman, bago pa man siya makahinga ng maluwag, biglang nanliit ang kanyang mga mata. Isang mabangis na tawa ang umalangaw-ngaw sa kanyang tainga. Brat, dahil may kasanayan ka, mas mabuting mawala ka. Nagulat ang puso ng alchemist na iyon nang magsimula ang mabangis na tawa. Bago siya makabawi, isang baras na bakal ang walang awa na dumapo sa kanyang dibdib. Isang nakakatakot na puwersa ang nagpalipad sa kanya na parang bola ng kanyan. Pagkatapos nito, nagpahid siya sa lupa ng halos 100 metro bago huminto. Napatatag na lang ng alchemist na iyon ang kanyang katawan nang may lumabas na puting glow mula sa kanyang palad. Ang espasyo sa paligid niya ay naging distorted bago siya hinihigop dito. Sa hitsura nito, ang spatial na bato sa kanyang kamay ay nabasag. Ang biglaang pagbabagong ito ay naging sanhi ng pagkagulat ng marami sa mga naruroon. Kaagad, maraming tingin ang tumingin sa taong umatake sa kanila. Ang umatake sa kanila ay isang malaking tao na nakasuot ng alchemist robe. Puno ng laman ang mukha niya. Sa isang sulyap, hindi siya mukhang mabuting tao. May 10 talampakan ang haba na bakal na baras sa kanyang balikat. Ang ilang sariwang dugo ay nakadikit sa ibabaw ng metal rod. Hihihi. Mabilis siyang tumakas.
Pinagmasdan ng malaking lalaki na may dalang metal rod ang lugar kung saan nawala ang alchemist kanina, at hindi niya sinasadyang napangiti ang kanyang bibig. Pagkatapos nito, isang matinding kislap ang sumilay sa kanyang mga mata nang muli siyang lumingon sa iba. Nang makita ang lalaking ito na may matipunong laman sa buong mukha na nakatitig, nagbago ang mga ekspresyon ng iba pang mga kakompetensya. Isang pag-iingat ang bumangon sa kanilang mga puso. Ang ilan sa kanila ay naglabas pa ng kanilang mga armas. Sa lugar na ito, malinaw nilang naunawaan na ang lahat ng iba pang kalahok ay kanilang mga kakompetensya. Magkakaroon sila ng karagdagang pagkakataon kung matatapos nila ang kahit isa sa kanila. Napaangat ang bibig ng malaking lalaki na iyon nang makitang naglalabas sila ng kanilang mga armas. Marahas na iwinagayway ang metal rod na naglalaman ng mga bakas ng dugo sa kanyang kamay. Pagkatapos nito, pinalipad niya ang napakalaking sawa. Nang mapaalis ang napakalaking sawa na iyon, agad na lumitaw ang isang depresyon sa ilalim ng mga buhangin. Isang malalim na dilaw na rhizome, kasing laki ng ulo ng isang bata, ang lumitaw sa depresyon sa harap ng mga mata ng lahat. Ground Romania glutinosa. Sumilay ang sorpresa sa mga mata ni Xiaoyan nang makita niya ang malalim na dilaw na rhizome sa ilalim ng lupa. Ang Ground Romania glutinosa na ito ay isang uri ng bihirang sangkap na panggamot na nabuo sa pamamagitan ng pagtitipon ng lakas ng lupa. Kung ang enerhiya ng isang tao ay nagsimula ng isang marahas na pag-aalsa noong siya ay nagsasanay, ang Ground Romania glutinosa na ito pati na rin ang ilang karagdagang mga sangkap na panggamot ay maaaring gawing pildores na may kakayahang sugpuin ang pag-aalsa. Ang mga mata ni Xiaoyan ay huminto sa malalim na butas habang ang pagtataka ay sumilay sa kanila. Mukhang pinag-iisipan niya ang sangkap. Ang 100 taong gulang na Ground Romania glutinosa ay kasing laki lamang ng kamao. Bukod dito, ito ay isang napakabihirang pag-iral. Hindi inaasahan na ang Ground Romania glutinosa sa loob ng Pill Realm na ito ay lumago sa ganoong lawak. Nakakagulat talaga. Ang bagay na ito ay malamang na may edad na sa loob ng 1,000 taon. Kung ang bagay na ito ay dinala sa labas ng mundo, malamang na makaakit ito ng maraming mata. Ang taong ito ay maaaring mukhang padalos-dalos, ngunit siya ay napaka-observant. Masasabi niyang ang lugar na ito ay nagtataglay ng Ground Romania glutinosa malamang dahil nakilala niya ang Ground Yellow Python na iyon. Napatingin si Xiaoyan sa napakalaking sawa. Anumang lugar kung saan lumitaw ang Ground Yellow Python ay magkakaroon ng Ground Romania glutinosa. Gayunpaman, ang Ground Yellow Python na ito ay hindi gaanong naiiba sa isang ordinaryong sawa. Kung ang isa ay walang karanasan, malamang na mahihirapan ang isa na kilalanin ito. Isang ligaw na saya ang sumilay sa mga mata ng malaking lalaki nang makita niya ang laki ng Ground Romania glutinosa na iyon. Hinawakan niya ito at hinayla palabas. Pagkatapos nito, ibinuka niya ang kanyang bibig sa isang ngiti. Ang kanyang tingin ay dumaan sa mga tao na may mainit na mga mata, at ang kanyang mukha ay lumubog. Malamig siyang sumigaw. Maligaw ka kung ayaw mong mamatay. Ang mga ekspresyon na titirang mahigit dosenang alchemist ay nagbago nang marinig nila ang kanyang malamig na sigaw. Gayunpaman, matapos masaksihan ang bangis ng malaking lalaki kanina, hindi na sila naglakas loob na magsalita pa. Malalim na nakatatak sa kanilang isipan ang kalupitan ng pag-atake ng taong ito. Matapos mag-alinlangan ng ilang sandali, ang natitirang mga alchemist ay sa wakas ay piniling umatras. Bagamat bihira ang Ground Romania glutinosa, hindi magiging sulit na mawala ang kanilang karapatang makipagkompetensya dahil dito. Lalong tumitindi ang pang-aalipusta sa mukha ng malaking lalaki habang pinagmamasdan ang mga taong ito na umaatres habang sinasabi sa kanila. Sa mga taong ito, mayroong hindi bababa sa 2 na mas mahina ng kaunti kaysa sa kanyang lakas sa tuktok ng klase ng Daohuang. Gayunpaman, hindi sila nagtataglay ng isang bangis o katapangan tulad niya. Sa makatuwid, ang mga duwag na daga na ito ay makakaalis lamang ng walang dala. Ang mundo ay palaging isang lugar kung saan kinakain ng malakas ang mahihina. Kung ang isang tao ay hindi nagtataglay ng anumang lakas ng loob, paano siya magtagumpay at makatataas sa iba? Isang grupo ng basura. Napakunot ang bibig ng malaking lalaki. Pagkatapos nito, isang uhaw sa dugo na ekspresyon ang bumungad sa mukha ng malaking lalaki.
Itatabi na sana niya ang ground Romania glutenosa sa kanyang storage ring nang biglang may sumulpat na puwersa at inagaw ang ground Romania glutenosa. Kalokohan, sinong nang ahas na hawakan ang mga bagay na pag-aari nitong matandang ito? Isang malupit na ekspresyon ang agad na sumilay sa mukha ng malaking lalaki nang iwan ng ground Romania glutenosa ang kanyang kamay. Bigla niyang itinaas ang kanyang ulo, at nakita niya ang isang batang figurine na nakabitin sa ere ng walang suporta. Mawala. Si Xiaoyan sa langit ay walang pakialam na sumulyap sa malaking lalaki. Hindi siya gaanong magalang. Ang mga taktika ng taong ito ay nagbigay daan kay Xiaoyan na maunawaan na siya ay hindi isang mabuting tao. Dapat gumamit ng masasamang taktika kapag nakikitungo sa isang masamang tao. Kaya naman, ang mga salita ni Xiaoyan ay walang puwang para sa talakayan. Nag-iba ang ekspresyon ng malaking lalaki nang makita niyang si Xiaoyan ay nagawang manatili sa ere ng walang anumang suporta. Malinaw na naiintindihan niya kung anong uri ng nilalang ang kayang manatiling nakalutang sa hangin. Nangangahulugan ito na ang kabataang ito ay hindi bababa sa isang elite na Daozang. Ang isang dalubhasa sa antas na ito ay hindi isang taong kayang saktan ng malaking tao. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin habang nakakaramdam ng matinding pag-aatubili sa loob ng kanyang puso. Gayunpaman, ang malaking tao na ito ay hindi isang taong hindi nakakilala sa sitwasyon. Nagawa niyang mangagaw ng mga gamit sa iba at natural na maaga ng iba ang mga gamit niya. Kung ang isang tao ay kumilos ng mabait sa Pill Realm na ito, malamang na ang isa ay madaya hanggang sa punto kung saan ang isa ay hindi na maiiwan sa kanyang damit. Galit na tinitigan ng malaking lalaki si Xiaoyan, ngunit hindi naglakas loob na magsalita ng marami. Huminto ang kanyang mga mata sa 1,000-year-old ground Romania glutenosa sa mga kamay ni Xiaoyan. Dala niya ang tiyan na puno ng galit habang siya ay nag-transform sa isang malabong anino, nagmamadaling pumunta sa malayong hanay ng bundok. Walang nakikitang ripple sa mukha ni Xiaoyan habang pinagmamasdan ang malaking lalaki na umalis. Random niyang inilagay itong 1,000-year-old ground Romania glutenosa sa kanyang storage ring matapos mawala ang lalaki sa malayo. Unti-unting bumagsak ang kanyang katawan sa malalim na butas sa lupa. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng ilang pag-asa habang nakatingin sa ilalim ng malalim na hukay. Bagamat mahalaga ang 1,000-year-old ground Romania glutenosa, hindi ito sapat para makuha si Xiaoyan na bigyan ito ng labis na pansin. Ang bagay na talagang interesado sa kanya ay isang bagay na mas malalim pa sa ilalim ng lupa.